Gaano ka-importante ang Bible sa ating mga buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Basilio Paguyod, Avic Dadula, Jonalyn Concepcion, Gloria Diso, and Bel Jao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, ang pag-usapan po natin ngayon ay necessity of Scripture. Ibig sabihin po ng necessity, kailangan. Hindi siya parang optional. Ibig sabihin, kailangan talaga natin bilang mga Kristiyano. So the necessity of Scripture teaches that while creation and conscience can reveal that God exists, only the Bible reveals how to know Him personally through the Gospel. So, pag inobserbahan mo yung nature, yung kalangitan, malalaman mo talaga na may Creator, mayroong Diyos. Kasi, well-designed yung creation. So, merong grand designer. Merong nag-design. Merong Diyos na lumikha talaga. Pero, hindi mo maunawaan kung sino yung Diyos na lumikha na yun kung walang Bible. Kaya, necessary yung Biblia. Hindi sapat yung creation to know who God is. Kasi marami pong mga tao sa mundo umimbento ng iba't ibang mga relihiyon by just observing creation. Pero tayo po, mga mananampalataya, tagasunod natin pa ni Jesucristo, nakikilala natin, natitiyak natin na nakikilala natin ang Diyos because of the Bible. We look at the creation, at the same time, we study the Bible. Kaya nalalaman natin sino yung lumikha ng lahat ng bagay. So only the Bible reveals how to know Him personally through the Gospel. The Scriptures are essential for salvation, for growing in spiritual life, and for understanding God's will. Kaya napaka-importante talaga ng Biblia. Without the Bible, we would be spiritually lost, unable to grasp the depth of God's grace in Christ or the path of obedience He calls us to. The Word of God is not optional. It is vital for spiritual survival. Sabi po sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So dinala ng Diyos yung bayan ng Israel sa disyerto, at doon ginutom talaga sila ng Diyos para maunawaan, para maturuan yung bayan ng Israel na hindi kayo nabubuhay para lang sa tinapay, kundi nabubuhay kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom ka niya at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakikilala ni hindi nakikilala ng inyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa inyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Amen and amen. Napakaganda pong talata sa Biblia, Deuteronomy chapter 8 verse 3. Now, ito po yung una nating teaching ngayong araw. The Bible is the clearest revelation of God. Yung Biblia po, yan na po yung pinaka-clear. Kasi nga, pag tumingin ka sa nature, yung mga ninuno natin, mga naunang nakatira dito sa bansang Pilipinas, no? Geographically speaking, yung mga tribo rito, umimbento sila ng kanya-kanyang relihiyon to the point na, kasi nasa puso talaga natin na may creator eh. Ang tanong, sino yung creator na yon? Kaya yung mga sinaunang mga nakatira dito sa bansa natin, sumamba na sa araw, sumamba sa kuweba, sa bundok, and sa spirit world, ang dami nilang kinikilalang mga Diyos. Hindi lamang po dito yan sa Pilipinas, kundi around the world. Kaya po, sa Egypt, for example, sa Biblia, ang daming mga Diyos-Diyosan sa Egypt. Yung Assyria, ang daming mga Diyos-Diyosan. Babylonia, ang daming mga Diyos-Diyosan. Yung mga Grego, ang daming mga Diyos-Diyosan. Yung mga Romano, ang daming mga Diyos-Diyosan. We have to invent our own gods just to explain this world. Kasi pag tinignan mo yung reality, pag tinignan mo yung mundo, tinignan mo yung kalawakan, tinignan mo yung creation, may creator talaga. Ang problema, who is that creator? Hindi mo malaman kung sino talaga yon. At yung Biblia po ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Yung klarado, clear understanding who that God is. The Bible is the clearest revelation of God. Without the Bible, you will not be able to understand who that God is. Sino yung Diyos na lumikha sa lahat. Number 2, the Bible is essential to spiritual nourishment. Ito po yung logical na kasunod talaga ng point number 1.
So, kung yung Biblia ang clearest, pinakamalinaw na kapahayagan na kung sino yung Diyos, kasunod talaga nun, ang magno-nourish sa atin, kumbaga sa katawan natin, no? Pag malnourished ka, payat na payat ka, at kulang ka sa sustansya. Ang nagno-nourish sa atin ay mga masusustansyang pagkain. Ngayon, sa spiritual life naman natin, ang magno-nourish talaga sa atin yung katuruan ng Biblia. Kaya pag nagbabasa ka ng Biblia araw-araw, inuunawa mo yung Biblia araw-araw, mas nauunawaan mo si Lord. At yung kaunawaan mo kung sino yung Diyos, yun ang magbibigay ng sustansya sa iyong spiritual na pamumuhay. Kaya po sinasabi dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ang tanong, ano yung salita na yan? Hindi natin alam yan kung ano yan, maliban na lamang na meron tayong Biblia. Kasi yung Biblia po, yan yung preserved Word of God, the written Word of God. At yan po ay essential sa ating spiritual na pamumuhay. Pangatlo po, the Bible is God's Word and our final authority. Yung Biblia po ay ang salita ng Diyos. Kagaya po sabi rito, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Naniniwala po tayo na yung Biblia ay preserved ng ating Diyos upang yung kanyang salita nung una, hanggang sa time ni Jesus Christ, hanggang sa panahon natin ngayon, ay pareho pa rin, nananatili. Yung salita ng Diyos nananatili, hindi yan nakorap, hindi yan binago, yan pa rin yung salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, yan po yung ating final authority. Now, ang problema po sa atin, mga Kristiyano, we have the Word of God. Alam natin yan ang salita ng Diyos, pero hindi natin pinagpapahalagahan. Hindi natin binabasa or babasahin man natin paminsan-minsan lang. At mas busy pa tayo sa literal na tinapay kaysa sa spiritual na tinapay. Sabi po rito ng banal na kasulatan, to teach you that man does not live on bread alone. Hindi tayo nabubuhay lang. Yes, importante yung kabuhayan natin, importante yung trabaho natin, importante yung kumita tayo para makabili tayo ng literal na pagkain, literal na tinapay. Pero sabi ng Diyos, hindi ka lang naman sa tinapay nabubuhay. Nabubuhay ka rin sa tinapay ng Diyos, the bread of life, Jesus Christ. The bread of life, the Word of God. So, hindi mo pwedeng i-prioritize yung isa over another. Pareho mo dapat silang pinagpapahalagahan. And let me submit to you, dapat mas pinagpapahalagan mo yung salita ng Diyos. Kaya nga minsan may concept tayo ng fasting. Ibig sabihin, magfa-fast ka, sasantabi mo yung literal na pagkain para sa spiritual na pagkain. So, itratuhin po natin yung salita ng Diyos na God's Word, mahalaga talaga sa atin. God's Word and our final authority. Kasi kung hindi po natin babasahin yung Biblia, walang mangyayari sa atin kundi pakinggan natin yung boses ng mundo. Boses ng mga tao sa paligid natin. Boses ng boss natin, ng kaibigan natin. Sometimes, lost na tayo, hindi pa natin alam. Ang magbibigay lang sa atin ng tamang landas ay yung salita ng Diyos. We have to read God's Word and we have to treat God's Word as our final authority. Ibig sabihin, kahit na lahat ng tao kumukontra sa iyo, as long as tama ikaw sa harapan ng Diyos, tama ka sa harapan ng Diyos, in line ka sa salita ng Diyos, it doesn't matter. You will go against the flow as long as tama ka sa harapan ng Diyos. Di bali nang mali ka sa harapan ng tao. Kesa, tama ka sa harapan ng tao, pero mali ka sa harapan ng Diyos. Remember this, the Bible is our final authority. Sa Biblia tayo sumusunod, hindi sa mundo, hindi sa tinig ng mga tao sa paligid natin. Paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Application number 1. Treat the Bible as essential, not optional. Tratuhin po natin yung Biblia na essential. Ibig sabihin, talagang importante sa buhay natin, kasama sa routine natin. Kung paanong essential yung pagkain, hindi naman pwedeng hindi ka kumain. Kailangan mong mag-almusal or tanghalian or hapunan. Normal yan, essential yan. Pero wag nating tratuhin na yung mga literal na pagkain, yun lang yung essential. Essential din yung salita ng Diyos. Wag mong isipin na ikaw ay physical lang. Kapatid, ikaw din ay spiritual. Kung concern ka na yung physical mo ay hindi maging malnourished, dapat concern ka rin na yung spiritual life mo ay hindi maging malnourished. And the only thing that can nourish you spiritually is the Word of God. Kaya nga po inihahambing ng Diyos
yung kanyang mga salita bilang tinapay ng buhay. Sabi po rito, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So treat the Bible as essential, not optional. Pangalawa po, read the Bible habitually, not occasionally. Yung pagbabasa po pala ng Bible ay kasama sa routine natin at ginagawa nating habit. Hindi po paminsan-minsan lang. Yung iba po sa atin, habit ng kumain, pero hindi nagiging habit yung magbasa ng Bible. Yung iba sa atin, habit ng manood ng TV, pero hindi nagiging habit yung pagbabasa ng Bible. Yung iba sa atin, habit ng maglaro, habit ng mamasyal, makipagkwentuhan sa mga tropa. Ang dami nating habits na nade-develop. Pero yung habit ng pagbabasa ng Bible, sa maraming pagkakataon, hindi ma-develop. Siguro now is the time, na i-commit natin yung ating sarili na mag-form tayo ng habit. Habit na babasahin natin yung salita ng Diyos. Sabi nga po sa Joshua chapter 1 verse 8. Isulat ko dito, kasi isa to sa mga importante. Joshua 1:8. Ito yung pagbabasa ng Biblia araw-araw, pagme-meditate ng salita ng Diyos araw-araw, So basahin po natin yan, Joshua 1:8. Ma-form nawa sa atin yung habit na nagbabasa tayo ng Bible. Para yung spiritual life natin manorish, lumago tayo, tumatag tayo, lumakas tayo, magkamuscle yung ating spiritual na aspeto at lumago tayo sa pagkakakilala at pagkakaunawa sino ba talaga yung Diyos sa ating mga buhay. And number 3 po, follow God's word, not the world. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, do not conform to the pattern of this world. Kasi yung isipan natin pwedeng ma-form, maporma ng mundong ito. Kaya pwede tayong maging sunod-sunuran sa takbo ng mundong ito. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, do not conform. Huwag kang makiayon, huwag kang makigaya sa mundong ito. So do not follow the world. But be transformed. So kailangan yung isipan natin maiporma, maitama na ayon sa kalooban ng Diyos. But be transformed by the renewing of your mind. Kailangan natin ng pagbabago ng mindset, ng pag-iisip, na pagpahalaga natin yung lalong mahalaga ang salita ng Diyos. Yan po ay mindset. Kasi kung hindi yan mahalaga sa iyo, hindi mo hahanapin yan . Tayo pong mga tao, hinahanap natin yung mga mahalaga sa atin. Pag nawalaan tayo ng piso, hindi naman mahalaga sa atin, minsan hindi na natin hinahanap. Pero pag anak mo yung nawala, mahalaga sa atin yun, natural hahanapin natin. Wedding ring, nawala, hahanapin mo yan kasi mahalaga yan sa iyo. Pero sa maraming pagkakataon, mga kapatid, hindi natin hinahanap yung salita ng Diyos, hindi natin hinahanap yung Biblia kasi nga, sa puso natin, hindi mahalaga yung salita ng Diyos. Now, maraming sasabi, mahalaga sa akin yung salita ng Diyos. Mahalaga yan sa akin. Tanong, hinahanap mo ba? Kung hindi mo hinahanap, ang totoo, hindi talaga mahalaga sa iyo. So, pagpahalaga natin yung salita ng Diyos, magkaroon tayo ng tamang mindset. Renewal of mind. Dahil meron kang renewed mind, alam mo na yung mga priorities mo, alam mo na yung mga mahalaga, yun yung uunahin mo, yun ang hanapin mo. So, sabi ni Apostol Pablo, be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, perfect will. Kaya maitatama talaga yung buhay mo when you prioritize the Word of God, when you follow the Word of God, not the world. Again, yung salita po ng Diyos, ito yung ating guidance patungo sa tagumpay. Your Word is a lamp for my feet, a light on my path. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo, at liwanag sa landas ko. Kaya po sabi ni Pablo, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Talagang yung salita ng Diyos ang iyong magiging gabay patungo sa katagumpayan. Katagumpayan according to the definition of God. Magiging successful ka talaga according to the definition of God. Now, para po sa ating discussion, why is Scripture necessary for our spiritual nourishment? And we have alternative questions kung gusto niyo pang mas ma-enrich at mas mahabang talakayan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, thank you for giving us the Bible, your holy word that brings life, light, and truth. Without it, we would not know the depth of our need nor the greatness of your salvation.
Help me to treasure the scriptures, not just a book, but as a lifeline that sustains my soul. May I cling to your word daily, seeking your will and walking in your ways. Strengthen my desire to read, meditate, and obey what you have spoken. Use me, Lord, to share your word with others who need to hear it. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa mag-asawang Toldanes. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon bilang partner natin ng devotion natin ngayong araw. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.